celebrity and the digital stars, and of course, mga judge and Mr. Idol. Congratulations. This is probably the next biggest collaboration show here on GMA. So my question sa mga digital stars, sa kabila ng pagiging online personality, ano ang pinaka-challenging na pagbabago sa pagharap sa mga live audiences and judges? Anyone can. Let's start with GM. Ako naman po, besides content creating din naman po talaga, I grew up competing outside. I grew up representing the Philippines in different countries. And so, I think I'm somehow experienced in performing with live audience. But I think siguro po yung challenge for this one is to be actually connected with our duo, especially we're working as a pair. Hindi lang naman po kami sasaya solo. I couldn't just think about myself. I have to think about the both of us. So I think yun yung important challenge is how do we uplift each other on the dance floor and also with the cameras around us. So yun po. I think for me, content creating, it's kind of easy to do it alone in your room. Kasi kontrolado mo yung time, yung pacing, and you can always do resets, take 2, take 3, take 4. But here, dancing in front of a live audience, live judges, in front of the choreographers, meron siyang pressure. Kasi competition one thing yun. One chance, first run, best run. But I'm no-brainer to naman. No-brainer to. I'm no stranger to dancing in front of a live audience because I kind of train in a competitive setting with my team. And yun, it's like no stranger to me naman. I think it's just the pressure of doing it once. The best. First time, best time with a duo. Unlike training with a team, you can practice throughout for as long as you can. Here, my challenge is new genres, new props. So I think, yeah, it's doing it the first time, the best time. You know, it's a challenge for me. Hello po to everyone. For me naman po, I think there's a lot of challenges dito. First of all, yung hindi lang kasi talaga ako sanay sumayaw in front of a lot of people. Kasi nakikita na po kami like on TikTok lang. And yeah, as Josh said, like pwedeng mag-retake, like kahit ilang beses mo, 10 or 50 times, you can do it and mapaperfect mo siya. Pero dito, sobrang like isang beses lang talaga. So kahit merong magkamali or like wardrobe malfunction, wala ka nang magagawa. That's it. And also, yung pressure ko din is like to connect with the celebrity dance stars. Kasi nga, yun nga, ang nakakakonect ko lang talaga is my twin sister. We've been together like bata pa lang, hindi pa kami naghiwalay. This is the first show na hindi kami magkasama. So, sobrang laking adjustment sa akin yung makapartner ng ibang tao. And hindi rin kasi talaga ako yung parang, yung very, what do you call this? Hindi ako yung tao na maraming friends kasi like, very nonchalant. Okay, introvert, yes. Very introvert ako kasi I'm a overthinker. Yung, baka may sasabihin sa akin, gano'n. So, yung connection para sa akin, medyo naging mahirap siya. And yun nga, kasi yung show na to, there's daming nangyayari. Like, yung ibang challenge talaga. Of course, pati yung genres ng sayaw, which we're not used to. Kailangan mo talagang tanggapin and like, i-face yung challenge na yun. So, yeah. Thank you po. Hello, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Okay, so una po, para sa akin po, since I started this dance show, iba po yung pressure sa akin kasi kilala na po ako dito sa Pinas as a dancer. And syempre, ang tingin nila sa akin, kaya ko lahat. Pero sa totoo lang po,
yung language pa lang yun yung talagang challenge, communicating with all the Filipino staff, mga judges, even like actually yung sinasabi ko po, hindi 100% talagang expressive yung feeling ko, hindi talaga yun yung totoong gusto ko sabihin. Yes, nyo ba? Yung parang gusto ko sabihin ng itong 100% pero actually, ang na-deliver ko is 70% lang pala. Parang yun yung nangyayari sa akin. So, language barrier is number 1. Second one is, hindi talaga ako perfect na dancer pero ang tingin nila sa akin, kaya ni Das yun. So, ako naman parang, okay ka, sige, kaya ko. Ganun yung nangyayari. So, iba po yung pressure sa akin pero at the same time, super na-enjoy ko yung challenge na to. And also, what do you call the connection with the partners, and then even yung mga judges, whenever they comment, talagang hindi yung parang same sila, ang galing-galing nyo, ang husay nyo, hindi lang yun. Parang yung comment to talaga galing sa puso, yun yung nararamdaman ko sa kanila, kaya super na-appreciate ko din sa kanila. Pero at the same time, minsan hindi ko rin nagigets yung mga comment nila. Korean ako. Hindi ko marinig masyado, pero again, ako po mag-adjust kasi nasa Pinas pa ako. Yan lang. Ako naman po, sobrang challenge po sa akin kasi alam niyo naman po na singer po talaga ako. Joke lang po. Yun po, nagpapasalamat po ako sa mga boss natin dahil napasama po ako dito sa Stars on the Floor. Masu-showcase ko na naman po yung talent ko dahil sobrang na-miss ko pong sumayaw. Yun, siguro yung challenge po talaga sa akin na hindi ko makakalimutan yung mga genre na binibigay po sa amin. Dahil sanay po ako sa hip-hop na simula bata pa lang ako, sumasayaw na ako. Pero dito sa Stars on the Floor, kala ko okay na yun na dancer ako, nakakapag-breakdance ako. Pero nagulat po talaga kami lahat sa mga genre na binibigay po sa amin. Na sabi ko, ito yung pinakamahirap na experience ko dahil basta iba-iba po kasing genre yung binibigay sa amin na hindi po ako sanay. Hindi po sanay yung katawan ko sa ganun. So, yung mga jazz, mga paso doble, as in, kala nila parang relax lang sa akin or kaya-kaya ko. Pero pag umuwi ako sa bahay, nag-bowling talaga ako. Kaya talaga, hindi ko pero seryoso po talaga, nahihirapan po ako. Pero dahil na-inspire din po ako sa mga kasama ko, sa mga idol natin na nandito lahat, na kung kaya nila, kumbaga kaya ko rin talagang magpa-practice lang talaga ng maigi, bibigyan mo talaga ng oras. Yun, napapasalamat din po ako dahil nakasama ko na si Rojo dito sa show. Kasi sobrang idol ko po kasi talaga siya at na-inspire po talaga ako sa kanya na sabi ko sana yung sinasayawan ni Rojo nung nanonood ako sa TV, sana ganun din yung ma-experience ko. Na dati pinapangarap ko maging backup dancer ng mga artista pero binigay sa akin ni Lord na mapasama ako dito at talagang yung mata ng mga tao na nasa amin dalawa lang nung katante mo. So nagpapasalamat po ako sa blessings na binigay po sa akin at pag-iigihan po namin lahat para mas maka-inspire pa po ng mga tao. Yun lang po. Maraming salamat. Wow.